Yung nakatanda from first week, second week, and third week. Sino yung nakakatanda ng message nung first week? Bukod nung kay Ate Pearl, no? Yung God's continuing work. Na sinundan ng Providence of the Lord. ano ba? Galing na naman sa kapwa. The providence of the Lord. And last week, yan, sino mo nakatanda last week? Faithful words, faithful reward. And now we are going about in His presence. Minsan, naisip nyo na po bang itanong sa inyo mga sarili? Ano bang mapapala ko kung susunod ako kay Lord? Ano bang meron? Ano bang gantimpala ang mapapala ko? And alam ko, sariwa pa sa atin yung mensahe na binahagi last week. No, faithful work, faithful reward. At napag-aralan natin na sa ating mga ginagawa, merong harvest time. Tama. And as I reflect in this word, dito nangusap ang banal na Espiritu sa akin. Sabi ng asawa ko, bakit chapter 6, bakit nag-awit ka pa? Nagtatagal na tayo ng awit sa midweek. Sabi ko, hindi ko yung kontrolado, that's the Spirit, that's the Holy Spirit ang nangusap sa akin. And kadalasan, may communication ng praise and worship team sa message. And alam niyo po, hindi kami nangusap ni Belet about sa message. Pero napansin niyo po ba, yung una niyang kanta, sabik sa presensya, na pinag-uusapan ng presensya ng Diyos. Next, anong sunod niyang kanta? May galak. And mamaya malalaman niyo kung ano yung sinasabing galak. Tapos to it all. Tama ba? Ano yun? Beautiful name. Napag-uusapan din, pag naririnig natin yung kanyang beautiful name, yung banal niyang presensya, ang ating maiisip. And sabi ko, this is it. No, banal na Espiritu ang nangusap sa atin lahat this morning. Pero, kung pag-uusapan natin, yung sinasabing reward in His presence, excited na po ba kayong malaman kung anong reward ang pwede natin matanggap? Gusto niyo na bang mapunta sa langit? Ngayon na? Joke lang. Wag muna ngayon. Wag muna ngayon. Masyado naman kayo nagmamadali. Wag muna ngayon. Pero, alam niyo ba mga kapatid na meron na tayong natatanggap na rewards araw-araw? Amen po ba? Meron na tayong natatanggap na rewards araw-araw. Pag-gising pa lang natin sa umaga, I consider that a reward. Reward from our God. Bakit? Kasi hindi po lahat nakakatanggap ng reward na yan, yung pag-gising sa umaga. And yung financial blessings na natatanggap natin, that is also a reward. At alam ko, marami pang ibang mga bagay. But now, hindi lang po simpleng mga biyaya ang ating maririnig na mapapala. Hindi lang simpleng reward ang pwede nating makuha galing sa kanyang banal na presensya. This morning, sasagutin natin yung tanong na what will we experience in God's presence? That is our interrogative questions. Ano bang mararanasan natin sa presensya ng Diyos? And sa talata natin ngayong umaga, papasok tayo sa patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa talata na ito, malalaman natin bakit kailangan nating sumunod sa Diyos at bukod sa pagpapala, ano ba mapapala natin sa kanyang banal na presensya. Bago po tayo lumalim, let's bow ahead and let's pray. Father God, we praise you, we glorify your holy name. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na salita. Salamat po kasi ituturo mo sa amin this morning ang kahalagahan ng iyong banal na presensya. Mangusap ka po, Panginoon, sa amin, sa banal na Espiritu mo na patuloy namin nararamdaman sa aming kalagitnaan. Nangungusap ka, Panginoon, sa amin. Tulungan mo kami na maunawaan namin na yung salita patungkol sa iyong banal na presensya. Maraming salamat po, Panginoon. Itago mo po ang ibabal lingkod sa iyong likuran at ang boses mo ang patuloy namin marinig ngayong umaga. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Kanina pa lang sa opening prayer, ramdam ko na ang presensya ng ating Panginoon. And natouch ako dun sa pagkakasabi, we were not here to impress the crowd. Tama? Yung praise and worship team.
We were not here to impress the crowd, but we will here to lead them in His presence. Diba? Yung presensya ng ating Panginoon, ang patuloy nating hihilingin na mangusap ngayong umaga. At iikot po tayo sa tanong na yan. Nasasagutin natin sa tatlong kasagutan. At itong kasagutan na ito, ang mapapala natin sa kanyang banal na presensya. Ano nga ba ang mapapala natin sa kanyang banal na presensya? First, the path of life. John chapter 14 verse 6. Sabi, Jesus answers, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Lahat tayo walang idea kung anong daan ang tatahakin natin sa buhay. Kaya nga po nang sinasabi ko, I never imagine na magiging pastor po ako. Mula sa pagiging pasaway na bata noon at sa pagiging makulit ko sa aking mga magulang. Yung asawa ko, kahit tanongin niyo po siya kung baka siya, hindi niya alam na magiging teacher siya. Yung iba sa inyo na mga professional na ngayon, yung mga iba sa inyo motorcycle rider, na-imagine nyo ba noon na nung bata kayo, ganyan yung magiging landas na tatahakin nyo? I know hindi nyo alam na magiging professional kayo. Yung mga nag-aaral dyan, kahit sabihin nyo nag-aaral kayo ngayon, hindi nyo pa rin alam kung ano yung magiging daan na tatahakin nyo pagdating ng araw. Church, hindi po inilalarawan ng Biblia ang buhay Kristiyano bilang isang hanay ng mga patakaran na dapat sundin. Ngunit bilang isang landas na nilalakaran kasama Diyos. Ang landas na tatahakin ay hindi natin matutuklasan sa ating pangsarili lamang. Ito po ay inihahayag ng Diyos. Nangyayari yan sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ni Kristo. Diba? Sabi diyan, in Tagalog, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang landas mismo ay presensya ng ating Panginoon Yesu Cristo. Ang layunin po ay hindi lamang pagpapatawad, pagpapala, o sa mga sagot sa panalangin. Ang mga iyon ay mabuti, ngunit sila lamang po ay pangalawa. Ang pangunahing bagay po ay ang presensya ng ating Panginoon sa landas po ng ating buhay. Para sa kabataan ngayon, napakahirap po nito. Natutokso po tayong maghanap ng kagalakan sa tagumpay, relasyon, o karanasan. Ang mga bagay na iyan ay maaaring maging regalo, ngunit hindi namin makikita dyan ang tunay na landas na pinipiling sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang landas po na gustong ipatahak sa atin ng ating Panginoon ay landas na ayaw daanan ng tao. Tama? Kadalasan, paglandas ng ating Panginoon, parang ayaw natin. Hindi natin gusto. Bakit? Kasi tayong mga tao ay hindi natin gustong nahihirapan. Ayaw natin mo. Ang gusto natin, madali lang. Yung smooth, yung swabe lang. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. It means this is the right path. Siya lang ang magiging daan. Dapat na dapat nating nahatin. Na maranasan lang natin kung may presensya ang Diyos sa atin. Yung presence niya na patuloy na nararamdaman natin sa buhay natin. Mga kapatid, ang tamang landas mula sa Diyos ay madalas na nilalarawan bilang isang paglalakbay sa tatlong bagay. Yung landas na patungo kay Lord ay makikita natin sa tatlong bagay. Ano-ano kaya yun? The right path of God is described as a threefold journey. First, faith. Faith na pinaniniwalaan natin na meron tayong Diyos na buhay sa Espiritu at katotohanan. Dito nagmumula ang landas na pinapatapak sa ating Diyos. Ito po ay nagmumula dapat sa ating pananampalataya. Mga kapatid, hindi po natin makikita yung landas na gustong ipatahak sa atin ng Diyos kung tayo po mismo ay wala
pananampalataya sa Kanya. Now, ask yourself, kung ang daan ba na tinatahak natin ay nagmumula sa pananampalataya natin sa Kanya. Hindi po lahat ng landas ay para sa Panginoon. Kahit si Satan, nag-o-offer ng magandang daan. Yung kagalagang daan, yung matiwasay na daan. Pero hindi po yun yung daan patungo sa presensya ng Diyos. Ang presensya po ng Diyos ay magmumula lamang sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Kaya kung tayo po ay may malalim na pananampalataya, mas malinaw sa atin o mas makikita natin yung daan na gusto nating tahakin. Ngayon, kung tatanungin natin na yung landas na tinatahak natin ngayon ay hindi malinaw patungo sa Diyos, I think there's something wrong. Merong mali na kailangan natin itama. Okay? Yan po yung una, yung pananampalataya. Pangalawa, yung knowledge and wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Karunungan na mula sa Diyos at karunungan sa salita ng Diyos. Ang karunungan na mula sa Diyos ay isang banal na katangian na hindi nagmumula sa sariling kakayahan o kaisipan ng tao. Ito po ay kalooban na nagbibigay ng kakayahan gumawa ng mabuti, mamuhay ng may mapakumbabang puso at umunawa sa kalooban sa gitna ng ating Panginoong buhay. Minsan, dito po nagkakamali ang isang tao. Mas inuuna natin ang karunungan natin bilang isang tao. Without knowing na mas importante po ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Okay? Faith, knowledge, and wisdom. And next, what is next? Ito ang pinaka-importante. Ang pagsunod. Obedience. Kailangan natin sundin ang Diyos at ang salita niya. Mahalaga na ang ating pagsunod sa kalooban niya para sa landas ng buhay kasama ang Diyos. Ang pagsunod ang nagpapakita kung mahal mo talaga ang Diyos. Hindi lang sa emosyon o sa sinasabing worship service, sinusukat ang pag-ibig natin sa Diyos. Sabi po ng John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sabi din sa 1 John chapter 2 verse 3, dito natin malalaman na nakikilala natin siya kung tinutupad natin ang kanyang utos. Madalas, gusto natin yung feeling ng pag-ibig sa Diyos pero ayaw natin yung pagsunod. Gusto natin maramdaman yung presensya niya pero ayaw natin sumunod sa Diyos. Gusto natin hanapin yung kalooban niya pero mismong tayo ayaw natin sundin kung ano yung kalooban niya. Ang tao po may bigas na matigasan ng ulo. Kahit ako, aminado, matigas ang ulo ko. Kahapon nung medical mission po, nagpabunot ako ng ngipin. At ang napakasa talaga kasi bagang yung binunod sa akin. Eh kahapon mo, may schedule ng laro namin. Sama ko si Brother Jan. Kala ko maglalaro si Brother Jan eh. Buti na lang, hindi. So wala rin kami choice, kundi tatalo na lang sila. Hindi po kami naglaro. Pero kung tutusin, gusto po namin maglaro. Pero hindi yun yung kalooban ng Diyos kasi baka ikapahamak namin. Baka mamagay yung aming mga panga. Huwag na lang masagdan. Baka maubos yung aming ngipin, kakabunod. Ano pong ibig kong sabihin? Mga kapatid, the path of life ay nakaugat sa alituntunin ng pananampalataya, karunungan at pagsunod. Alin man dyan sa tatlo na yan ang mawala. Malabong makita natin kung ano yung landas ng buhay na kasama ang presensya ng Diyos. Hindi po natin makikita yung buhay na gustong ipatahak sa atin ng ating Panginoon, alin man dyan sa tatlo ang wala. Kaya mga kapatid, palaguin po natin maigi yung ating pananampalataya at hanapin natin maigi yung karunungan na nagmumula sa Diyos at huwag natin hayaan hindi sumunod sa gusto ng mundo. Okay? Next, ano po yung mararanasan natin sa kanyang banal na presensya at daminis? Fullness of joy. Yan ay sinasabi kong galaw.
Gusto niyo ba makita yung galak galing sa Diyos? Masarap mamuhay sa kasiyahan. Amen po ba? Amen. Yung isang joy pa nga lang, masaya na ako eh. Yung fullness of joy pa kaya? Ang kagalakan na nagmumula sa Diyos lamang. Pero, naisip nyo na po bang itanong sa inyong mga sarili? Naisip nyo na po bang itanong? Paano ko ba mararanasan ang fullness of joy ng ating Panginoon? 4 ways to experience fullness of joy. First, stay with Him every day. Hindi mo mararanasan ang kagalakan ng Diyos kung malayo ka sa Kanya. Parang ilaw yan. Hindi ka maiinitan kung hindi ka lalapit sa Kanya. Try yung hindi lumapit sa ilaw at hindi kayo maiinitan. Pero try yung lumapit at hawakan man lamang yung ilaw at kayo'y maiinitan. Ang joy po ni Jesus ay parang ganyan. Nagmumula sa relasyon at paglapit natin sa Kanya. Paano ba tayo lalapit sa Kanya? Tayo po ay lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita niya, at paghanap sa Kanyang banal na presensya. Hindi po natin kailangan bigla-bigla na lumapit tayo sa Kanya ng 2 oras lang. Umpisahan po natin ng pakunti-kunti. 10 minutes ka magpipray, 10 minutes magpipray. 10 minutes kang magbabasa ng Biblia, at hindi po natin namamalaya. Dahan-dahan napapanatili natin ang ating sarili sa Kanyang banal na presensya. And mararanasan natin yung fullness of joy na tinatawag. Pangalawa, align your joy in God's truth and not in this world. Ano pong ibig niyan sabihin? Ang joy ng mundo nakadepende po sa nangyayari sa buhay mo. Okay. Ano pong ibig kong sabihin? Sa mga nag-aaral, good grades. Maganda yan, masaya yan. Nakakatuwa yan. No, yung mai-post ka sa scholar ng bayan. Nasaan si Raven? Si Raven na. Si Richard yun, tinanong ko kagad. Sabi ko, siya, pumasa ka ba sa scholar ng bayan? Hindi daw. Hindi yung kalooban ng Diyos. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin, kalooban ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Align your joy in God's truth. Yung good grades, relationship, pera, magandang sitwasyon, lahat yan maganda. Pero lahat yan nawawala. Naglalaho. Ang joy ng Diyos nakadepende kung sino siya. Sino siya? Ang Diyos. Ang joy ng Diyos ay nakadepende sa kung sino ang Diyos at kung anong ang kaya niyang gawin. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, kahit walang bungang puno, walang ani, magagalak pa rin ako sa Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 8, sabi diyan, nagagalak kayo ng may kagalakan, di kayang pahayag at puspos ng kaluwalhatian, bagamat hindi ninyo siya nakikita. Kaya sinasabi ko mga kapatid, ang joy po na galing sa ating Panginoon ay hindi nag-e-expire. Hindi yan nawawala. Kahit nasasaktan tayo. Kaya ba natin maging masaya kahit nasasaktan tayo? Kaya. Bakit? Kasi meron tayong presensya ng ating Panginoon. Ang kanyang joy ay hindi lang nakabase sa feelings natin, sa sitwasyon natin. Pag sinabi mo ba wala kang pera, kailangan hindi ka masaya? Miserable na ba ang buhay mo pag wala kang pera? Sabi nga ni Benjino nakaraan, parang gusto niya na lang daw mag-present sa trabaho kasi kakaganong lang din naman daw. Masaya pa rin naman daw siya kahit wala siyang trabaho. That is the difference ng joy ng mundo at sa joy ng tao. Okay? Iba yung kagalakan ng mundo na ino-offer. Yung kagalakan ng mundo, panandalian. Pero i-align po natin yung ating kagalakan sa katotohanan ng
Diyos. Pangatlo, napaka-importante po nito para ma-receive natin ang fullness of God. Repent and remove the obstacle. Ano po ba yung obstacle? Idea kung ano ba yung magiging obstacle natin. Nandiyan naman nakasulat, nakalimutan pindutin. Nakalimutan dun sa transition. Okay? The obstacle na nakakahadlang para maranasan natin yung fullness of joy ay kasalanan. Ang kasalanan ang pinakamalaking pumapatay sa kagalakan. Hindi dahil pinaparusahan tayo ng ating Panginoon, kundi pinuputol niya lang ang ating intimacy sa Kanya. Sabi po sa awit 51:12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Sinabi yan ni David matapos siyang magkasala kay Bathsheba. Kapag may alam kang kasalanan na hindi mo pa pinuumpisahan, parang may pader sa pagitan mo at ng Diyos. Ang solusyon ay hindi po natin kailangan magpakabait muna bago lumapit. Lumapit tayo mismo para linisin tayo ng ating Panginoon. Sabi po sa 1 John 1:9, kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo. Pero, kung hindi po natin ipapahayag ang ating mga pagkakasala, hindi po natin mararamdaman yung sinasabing fullness of joy. Yes, patatawarin tayo ng Diyos. Given yan. Given. Patatawarin tayo. Pero, be ready sa consequence. Be ready dun sa consequence na pwede nating maramdaman. Kasama na dyan yung hindi natin mararanasan yung fullness of joy na galing sa ating Panginoon. Pastor, paano ko naman po malalaman kung napatawad na ako ng ating Panginoon? Napakasimple. Mararanasan mo yung fullness of joy na tinatawag. Yung kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Pang-apat, are you ready? Serving and sharing with others. Pastor, anong kinalaman yan sa fullness of joy? Alam nyo ba na nagagalak ang Diyos kapag tayo ay naglilingkod sa ating kapwa? Pastor, naglilingkod ako sa ating kapwa, tapos mararanasan ko pa ang fullness of joy. Tanungin niyo yung mga nag-volunteer ng medical mission. Ano ang naramdaman niyo? Pagod. Pagod daw sabi ng anak ko. Pagod na may pero may saya, may kagalakan. Yung kung babasahin niyo yung mga testimony ng ibang mga natulungan. Yung akin lang, sabi nung co-teacher ni Joy na nakasama namin yung swimming. Ako, nagpabunod ng ano, tapos ng swimming pa. Hindi po ako nag-swimming, si Joy lang. Sabi niya, ano yung pinabunan mo, Pastor? Sabi ko, yung bagang. Yung pag nagpamunod ka po ng bagang ngayon, 9,000 na, pinakamababa. 7,000. Tapos libre lang, may sa atin. Diba? So, kung makakarinig ka ng mga ganong testimony, napakasarap sa piling mo. Although nag-volunteer lang naman tayo. Diba? Yun yung tinatawag. Nag-volunteer lang naman tayo. Hindi po maisa sa katuparan yung katagumpayan ng gawain na yun kung walang volunteer. Tingin nyo ba? Kung CCI lang yung nakapesto dito, matutuloy yun? Pwede matuloy, pero baka nireklamo na tayo. Ano ba yung ACCS na yun? Wala man lang tumulong sa amin. Napakahalaga po nung tinatawag na serving. Ano ba? Yung sharing with others. Kailangan natin i-share yung fullness of joy na nakakanasan natin. Paano naman natin may share yung fullness of joy na yun? Simple. Sabihin mo lang sa iyong kapwa kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. And paano na rin natin sinishare yung fullness of joy natin sa ating Panginoon. Ang maling akala ng ibang tao, magiging masaya ako kapag meron ako ng lahat ng bagay. Hindi po yan gagana. Ang totoo,
Magiging masaya ako kapag nandyan ang Diyos at naibabahagi ko ito sa aking kapwa. Mga kapatid, yan apat na yan ang dahilan para maramdaman natin yung fullness of joy natin. Brothers and sisters, we will experience the fullness of joy in the presence of God. But we need to share it to others. We need to remove the obstacle. We will not rely on we will not rely in this world, and kailangan natin manatili sa Kanya. Mga kapatid, simple lang. Ang tunay na kagalakan ay nasa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng apat na yan. Pangatlo, na mararanasan natin, eternal pleasure. Sa talata po na binasa natin kanina, sa dulong bahagi makikita natin yan. It refers to a lasting spiritual fulfillment and deep joy that comes from a relationship with God. Ligayang walang hanggan. When we talk about this eternal pleasure, we are saying doon sa langit. Sa piling ng Diyos, sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang dakilang kaharian. Yung pleasures na walang hanggan, going deeper based on our text this morning, sa iyong kanang kamay ay may kasiyahang walang hanggan. At your right hand are our pleasures forevermore. Hindi ito tungkol sa walang katapusang party. Walang katapusang party sa langit o libangan sa langit. Mas malalim pa dyan. Ang eternal pleasures ay may tatlong katotohanan. Una, this is the greatest pleasure. Ang pinakamalaking kasiyahan. Ang Diyos mismo ang kasiyahan natin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo hiwalay sa Diyos. Sabi po ng talata, sa iyong kanang kamay. Sa Biblia, ang kanang kamay ng Diyos ay lugar ng pabor, kapangyarihan, at intimacy. Si Kristo po ay nakaupo na po sa kanan ng Diyos Ama. Alam niyo yan, in our theology. Kaya ang eternal pleasures ay ang kasiyahan ng pagiging malapit, pagtingin at pag-enjoy sa Diyos mismo doon sa Kanyang kanang kamay. Sa langit, hindi po natin sasabihin ang ganda ng langit. Ang masasabi natin doon, ang ganda dito sa presensya ng Diyos, sa kanang kamay ng Diyos. Ito po ang pinakamagandang kasiyahan na nararanasan ng isang tao kung mararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Pangalawa, pleasure that is eternal and unchanging. Ito po yung sinasabi ko rin kanina. Hindi nauubos at hindi nagbabago. Lahat ng kasiyahan dito sa lupa may expiry date. Masarap yung pagkain, tama. Pero busog ka na after. Nakakabusog. Masaya sa bakasyon. Pero pagkatapos ng bakasyon, back to reality. May nabasa akong post ng kasamahan ko sa Facebook na pastor. Umatin siya ng NIAYC, National Alliance Youth Congress. Ang post niya, uuwing may utang. Sabi ko, sige, Youth Congress pa mo. Yung parte na yon ay kasiyahan. Yung nangyari dun sa event na yun, kasiyahan naman. Pero back to reality, nakakapagod, may utang ka, pagbalik mo, yun yung may expiry. Ang eternal pleasures ay hindi napapagod, hindi nakakasawa, hindi siya nawawalan ng value. Bakit?
Kasi ang pinagmumulan noon ay ang Diyos na walang hanggan at hindi nagbabago. Amen. Yan ang katotohanan sa eternal treasure. Pangatlo, we have a foretaste now. May foretaste na tayo ngayon. Hindi mo kailangan maghintay ng langit. Hindi nyo kailangan maghintay patungo sa langit para matikman yan. Ang sinasabi ko ng awit chapter 16 verse 11 ay nagsisimula na ngayon. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, sa panalangin, sa salita, sa pagsamba, nakakatikim na tayo ng konti doon sa eternal treasures na nasabi. May sample na. Kaya nga sabi ni David sa awit 34:8, tikman ninyo at tingnan na ang Panginoon ay mabuti. Kalabitin mo yung sarili, kalabitin mo yung katabi mo. Kalabitin mo yung sarili mo. Kalabitin mo yung katabi mo. Natikman mo na ba yung eternal treasure? Kasi kung hindi, baka may mali. Mga kapatid, dito po sa lupa, halo yung kasiyahan ng mundo at yung treasures ng langit. May sakit, may problema, may kasalanan, pero sa langit, pure na. Ano kung ibig kong sabihin? Kailangan lang natin hanapin kung yung ginagawa ba natin ay nakaalay para doon sa kasiyahan patungo sa langit. Kaya, ano yung eternal treasure? Ito po ay walang hanggang kasiyahan ng pag-alam, pag-ibig, at pag-enjoy sa presensya ng ating Panginoon. Sa kanyang banal na presensya. Lahat ng iba pang kasiyahan ay bunga lang ito. Amen. Hindi po selfish na hanapin natin ang Diyos para sa kasiyahan natin. Yan talaga ang dahilan kung bakit ginawa ang chapter 16 ng awit. Siya lang ang kayang magbigay ng kasiyahan na hindi tayo iiwan at hindi magsasawa. Ngayon, tanong, ano sa tingin mo ang pinakamalaking hadlang? Bakit minsan masaya ka pa sa Netflix, sa Facebook, sa YouTube, o kahit sa cellphone mo, kaysa sa oras mo sa Diyos? Try to reflect, mga kapatid. Magnilay-nilay po tayo bago pa ang mahuli ang lahat. Hanapin po natin yung eternal treasures na galing sa presensya ng Diyos. Kasi lahat po ng meron tayo dito sa lupa ay natatapos. Pero yung eternal treasures galing sa ating Panginoon mananatili magpakailanman. Therefore, church, brothers and sisters in Christ, sa ating conclusions in our general truth, this statement gave us clarity that in the presence of God, we have a directions in our life that we are taking. The right path of life, the fullness of joy, eternal pleasures at the right hand of God that never ends. Ang buhay natin, ang lahat ng ginagawa natin, na ginagawa niyang maganda para sa ating lahat, at dahil yun sa kanyang presensya, ganyan kadakila ang Diyos. Mga kapatid, isipin po natin maigi ang landas na buhay at ang kasiyahang punong-puno na gagawin sa Diyos. In our applications, important note, take note on this. Are you seeking God's divine presence or happiness that the world offers? Ano ba yung hinahanap natin? God's presence will only remain with us if we remain in Him. True joy is not found in any luxurious things here in this world. This we find in the holy presence of God,
our God who lives in His Spirit and truth. Mga kapatid, nawa ang salita ng Diyos ngayong umaga ay mag-iwan po sa atin ng isang malaking marka. Marka na hanapin ang kanyang banal na presensya. Mangusap nawa ang banal na Espiritu sa ating mga buhay araw-araw. Church, nandyan lang si Satan sa tabi-tabi. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ko sinabing si Satan yan. Nandyan lang sa tabi-tabi. Pwedeng hindi natin nakikita. Kaya be aware na hanapin natin ang presensya ng Diyos. Amen. Hanapin natin ang katotohanan sa Kanya na hindi nagbabago at hindi nagkalaho. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa.